Araw-araw, gumagawa tayo ng desisyon. Maliliit na desisyon o kaya mabibigat na mga desisyon. Maliliit na mga desisyon. Halimbawa, pagising natin kanina umaga, medyo malapit na magsimula ang pulong. Kaya, nag-isip tayo, maligo ba ako o hilamos lang? O kaya, kakain. Ano kayang kakainin ko? Hard-boiled egg o soft-boiled egg? Kasi nagmamadali, ano? O di kaya, papunta sa Kingdom Mall, ano kaya? Maglalakad ako, mag-tricycle, mag-jeep, mag-grab, mag-taxi. Kung nagkotse ka naman, pagdating mo dito sa kanto, may harang. Itutuloy ko ba pagpasok ng kotse at i-parking na lang sa gitna o maghanap ng ibang parking pero mali? Lahat ito, mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Bakit natin kailangan gumawa ng desisyon? Ito sapagkat sa pamamagitan ng desisyon ay meron tayong magawa. Kasi pag wala tayong desisyon, wala tayong magagawa. At minsan, kinalulungkot natin na may mga ilang tao na hinahayaan nila yung iba na gumawa ng desisyon para sa kanila. Halimbawa, meron tayong isang kwento dito tungkol ito sa kabataan, ang pangalan niya ay si Ronald. Itong si Ronald, mga kapatid, ay sinamahan siya ng kanyang tiyahin para magpagawa ng sapatos. Kasi noong mga panahon na yun, wala pa namang shoe mart. Kaya kailangan pupunta ka sa sapatero. Pagdating niya sa sapatero, tinanong siya ng sapatero. Sabi niya, Ronald, anong gusto mo sa sapatos mo? Round toe, yung dulo nakaganon, o yung square toe? Sabi ni Ronald, hindi ko alam. Sabi niya, sige, mag-isip ka, bigyan kita ng 1 week mag-isip. Kailang araw, nakita sila nung sapatero sa kalye. O Ronald, nakapagpasya ka na? Round toe o square toe? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, ikaw na lang bahala. Sabi mo yan, sabi nung sapatero. Kaya sabi ni Ronald, sige, kayo na po bahala. Balik ka after 1 week. So bumalik si Ronald doon sa sapatero. At nakita niya yung isang box na laman yung kanyang bagong sapatos. Excited na si Ronald sa kanyang bagong sapatos. Kaya binuksan niya yung box. At ang nakita niya, yung isang sapatos ay round toe. At yung isa naman, tama kayo, square toe. Kaya lungkot na lungkot itong si Ronald. Kaya sinabihan siya ng sapatero, Ronald, mula ngayon, huwag mong hayaan na ibang tao ang gagawa ng pagpasya para sa iyo. At yung leksyon na ito ay hindi kinalimutan ng batang si Ronald. Kaya noong 1980, itong batang Ronald ay naging 40th President ng United States of America. Siya walang iba kundi si Ronald Reagan. At itong si Ronald Reagan ay naging isang decisive president. Dahil sa kanya bumagsak yung Berlin Wall ng Germany. Natapos yung rehimen ng komunismo sa Germany. Dahil sa kanya ay naging maunlad yung ekonomiya ng Amerika. Dahil sa kanyang economic policy na tinatawag na Reaganomics. Kaya makita natin na dahil sa kanyang pagiging decisive president, ay naging kilala siya bilang isa sa pinaka-popular
na presidente ng Amerika. Kaya, yun ang gagawin natin. Maging, decisive. Kailangan gumawa tayo ng desisyon. Ngayon mga kapatid, sa Biblia ay meron ding mga tao na hindi marunong gumawa ng desisyon. Ito yung bansang Israel. Yung bansang Israel, sila'y inutusan na sino ang sasambahin nila? Tangi lamang ang Diyos na Jehovah. Pero dahil sa impluwensya ng palibot ng mga bansa, sila ay nalito. Sila din ay sumamba kay Baal. Kaya dahil sa sila ay sumamba sa Diyos na Jehovah at sumamba sila kay Baal, sila ay pinarusahan ng Diyos na Jehovah at pinasapit sa kanilang bansa ang isang mahabang panahon ng tagtuyot o yung drought sa panahon ni Haring Ahab at ni Propetang Elias. Kaya nakita natin yung masamang epekto kapag hindi tayo makagawa ng tamang desisyon. Ito ang sabi sa Santiago 1:7 at 8. Tingnan natin, bakit mali para sa isa hindi makagawa ng tamang desisyon o hindi gagawa ng desisyon? Tingnan natin. Ay, dito. Sa katunayan, huwag ipalagay ng taong iyon na siya ay tatanggap ng anuman mula kay Jehovah. Yan ang sabi. Kapag tayo ay hindi makagawa ng desisyon ang sabi, huwag tayo makaasa na tatanggap tayo ng pagpapala mula kay Jehovah. Tingnan natin. Bakit natin nasabi yun? Sabi dito, sa 8, siya ay isang taong di makapagpasya. Di matatag sa lahat ng kanyang mga daan. May tawag tayo sa Tagalog doon sa indecisive o indecision. Ano yun? Yung meron siyang dalawang puso o kaya pusong hati. Sa Greek, yung tawag dito ay dalawang kaluluwa. So kaya hindi maganda kapag meron tayo dito kasi walang pagpapala tayo tatanggapin mula sa Diyos na Jehovah. Kaya ang gagawin natin ay gumawa tayo ng matinong desisyon. Bakit? Sapagkat kapag nakagawa tayo ng maling desisyon, mahirap na ibalik yung dati. Di ba? Hindi na natin pwedeng balikan yun, yung nagawa nating maling desisyon. Kaya sabi nga, nasa huli ang alin? Pagsisisi. Kaya sa puntong ito mga kapatid, kailangan natin ng karunungan. Di ba? Karunungan para tayo makagawa ng tamang desisyon. At pag-usapan natin sa pagkakataon ito, yung 4 na mga bagay na pwede tayong gumawa ng desisyon na ito naman ay nasa ating kontrol. Na nasa ating pasya, no? Yung paggawa ng pasya nito. Ano ito? Una, yung may kinalaman sa trabaho. Alam mo, para sa isang negosyo, ang pinakamabigat na desisyon ay ginagawa ng amo o kaya ng boss. Di ba? Halimbawa, mahirap yung negosyo, 2 desisyon pwede gawin ng boss. Magtanggal ng empleyado o kaya isara yung negosyo. Mabigat yun. Di ba? Pasalamat tayo yung mga empleyado. Madalas marami sa atin empleyado. Kaya tayo bilang empleyado, paano ba tayo nagdedesisyon? Bueno, magdedesisyon tayo batay doon sa nakalagay sa ating duties and responsibilities. Susunod tayo sa ating policy and procedure manual. Susunod tayo sa handbook. Di ba? Doon natin ibabata yung ating desisyon. Pero kapag mayroong desisyon na kailangang gawin na wala doon sa 3 nabanggit, anong gagawin natin? Ibigay natin yung problema o yung pasya kanino? Sa boss. Yun ang pinakamagandang gagawin. Pero minsan, merong magandang desisyon na kailangan gawin. Ano ito? Promotion. Di ba? O ngayon, masarap yung promotion. Kailangan mapektuhan yung aking espiritualidad. Kunyari ako ang isang kapatid ay regular pioneer, paano yung kanyang pioneering? Magandang yun. Kailan, tataas sweldo, pero mag-suffer naman yung pioneering. So, anong gagawin? Ayun, pasya mo yun, kasi kontrolado mo. Pero,
Tandaan na pwedeng hindi naman tanggapin. Lalo na kung naka-apekto na ito sa iyong pagdalo ng pulong. Kaya, kung hindi mo ito tatanggapin, anong dapat mong gawin? Tingnan natin. May magandang teksto dito mga kapatid. Dito tayo sa Efeso 6:5 at 6. Efeso 6, talatang 5 at 6. Hindi mo tatanggapin yung promotion. Pero anong pwede mong gawin? Yan. Sa 5 at 6, kayong mga alipin, kayong mga empleyado. Ayan. Maging masunurin kayo sa kanila na yung mga Panginoon o yung mga boss. Ayon sa laman na may takot at panginginig sa kataimtiman ng iyong mga puso gaya ng sa Kristo. Hindi sa paraan ng pakitang taong paglilingkod. Ayan, huwag natin gawin yon. Gaya ng mga nagpapalugod sa tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo. Na ano ginagawa? Na ginagawa ng buong kaluluwa. So yung dedication sa trabaho, papakita natin. Di ba? Buong kaluluwa ang kalooban ng Diyos. Kaya kapag ginagawa natin, pinapakita natin yung dedication, bagaman hindi tayo na-promote, anong pwede mangyari? Magaling talaga ito. Kaya pwede niyang bigyan ng salary increase. Parang sweldo na rin ng boss. Di ba? Yung sunod na rango. Kaya walang nawawala, no? Kapag gagawin natin yung tamang desisyon gamit ang ating karunungan. Na ikalawa, sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan, ang talagang gumagawa ng desisyon ay yung lalaki. Di ba? Pero minsan sabi nila sa sanlibutan, ang tawag sa babae sa bahay ay yung CEO. Kasi corporate na raw yung bahay, no? Chief Executive Officer. Yung lalaki, ang tawag naman sa kanya COO. COO. Oo lang ng oo. May sa totoo naman yun, Alam mo sa totoo, kami mga lalaki, ang tawag namin dyan, diniligate namin yung responsibilidad sa misis. Mayroon naman kaming approval noon. Totoo yan, Bakit? Halimbawa, sa bahay, hindi na namin pinakialaman yung mga desisyon sa bahay. Pagkuha ng bagong katulong, anong ulam, di ba? Minsan nakaredy pati damit na ibang ganong asawa si kaso, di ba? May tawag dyan doon sa sa Kawikaan 31. Tingnan natin. Anong tawag dito? 31:11. Ang sabi dito, sa kanya, itong kanya na itong lalaki, no? Asawang lalaki, ay, yung babae pala, sa babae, no? Sa kanya ay naglalagak ng tiwala ang puso ng nagmamay-ari sa kanya. O sino yun? Yung lalaki, di ba? At walang nagkukulang na pakinabang. Ganon ang tingin namin sa mga asawa namin. Kapag nandyan yung asawa namin, kumpleto na kami. Walang nagkukulang. Kaya meron sinabi sa isang pelikula yun You complete me. Di ba? Alam niyo na ata yung pelikula na yan, no? Diba? You complete me. Yan ang pakiramdam natin sa mga asawa natin. Kaya alam mo yung mga lalaki, pagdating sa bahay, paghubad ng sapatos, diretso yan sa sofa niya. At manood na lang TV. Kaso, ganun kami tiwala sa misis. Maayos sa bahay. Pero pag mabibigat na desisyon, ayun, sasali na ang lalaki. Diba, paglipat ng bahay, bibili ba ng bahay, umungupahan, ilipat yung eskwela ang anak, yung mga mabibigat na desisyon, tanging responsibilidad niya ng asawang lalaki, pero pwedeng sumangguni ang asawang babae. Ganun sa bahay. Sa mga anak, wala masyadong desisyon. Pag sinabi nung mama, drink your milk, anong gagawin ng bata? Drink my milk. Di ba? Pero habang tumatagal siya, nabibigyan siya ng level of responsibility.
Pagdating niya ng 13 years old, excited yung bata. Bakit? Teenager na ako. Di ba? Pagdating ng 18, lalong excited. Kasi ano na siya? Pwede na siyang mag-drive. Kuha na siya ng driver's license. Pero hindi ibig sabihin na dahil may lisensya ka, pwede ka nang magrebelde sa magulang. Habang nakatira ka sa tahanan ng iyong magulang, sino susundin? Magulang. Tandaan natin na yung pagre-rebelde, walang magandang maidudulot yan. May ibang mga kabataan naglayas, babae, pagbalik, buntis. Hindi nakatapos sa pag-aaral, nasira yung buhay. Bakit? Nagrebelde kanino? Sa mga magulang. Kaya, kanino pa siya susundin ng mga kabataan? Mga magulang. Pero binibigyan kayo ng kalayaan na gumawa ng pasya. Ganon din may kinalaman sa trabaho. O kaya sa sa trabaho, ito may kinalaman sa budhi. Tayo mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos na Yehova ng kakayahan na magsabi pa ng tama at mali, no? Sa pamagitan ng ating budhi. Ngayon, minsan may mga pagkakataon na kailangan natin gumawa ng pasya. Halimbawa, nagtrabaho tayo sa isang convenience store. Kasi yun ang marami ngayon, ano? Marami sa ating mga kapatid nagtrabaho doon. Ngayon, ikaw yung kahera. Tapos, siyempre, convenience store yan, anong madalas binibenta doon? O madalas na bibili? Sigarilyo. Bumili ng siopaw tsaka sigarilyo. Diyan sa kanto. Oo. Di ba? Sabihin mo ba doon sa bumili, sir, yung siopaw, dito mo bayaran. Yung sigarilyo, doon sa kabila. Ganun ba? Hindi, di ba? Kasi trabaho mo yun kahira ka eh. Pero, iba yung, kapag ikaw ay nagtrabaho, doon sa paggawaan mismo ng sigarilyo. Di ba? Hindi na budhi yun. Batas na yun no? Di ba? So, kapag gano'n mga sitwasyon, mag-isip tayo. Halimbawa naman kapag tayo ay merong pasyente. Tapos kailangan niya, kasi mababa yung kanyang immune system. Kailangan ng globulin. Mahirap i-pronounce, medical term kasi yun Alam mo yung mayroon akong pamangkin dati, per injection, 10,000 pesos. Kasi baby pa lang siya. Kapag adulto na yon, bawat injection, 100,000. Pero yung globulin na yon, tawag nun ay blood fraction. Minor blood fraction. Ang tanong, kung ikaw naman ay may pera, papa-inject mo ba yon sa mahal mo sa buhay? Yun ay pasya. Kaya kung meron kayo nitong ating DPA, meron ba kayo napansin? Dala nyo ba yung DPA nyo? Para sa mga saksi nyo ba meron kayo dito, Pansin nyo yung nakalagay dito sa number 2. I am one of Jehovah's Witnesses and I direct that no transfusions, meron binanggit specific. Anong binanggit dito? Whole blood. Napansin nyo ba? Red blood cells, white cells, platelet, or plasma. Wala nang binanggit dito about blood fraction. Bakit? Kasi ang magpapasya ay yung pasyente. Okay, so yun. Kailangan natin ng matalinong pagpasya, may kinalaman sa bagay nito. Ganon din sa entertainment, kailangan din natin gumawa ng tamang pasya. Nasubukan nyo na bang manood ng pelikula kasi gusto nyo yung bida? Tapos yung plot ng story, parang maganda, kasi nasa title yun Pero nung pagpasok mo sa sine, iba yung kwento. Nasubukan mo minsan sa kalagitnaan, iba na pakiramdam ko, lumabas ako kasi hindi kaya ng aking budhi. So may mga ganon, So kailangan natin gumawa ng mga pasya. Ito tawag ng mga pasya nito, yung pasya na kontrolado natin. Tayo yung may responsibilidad na gumawa ng pasya nito. Gamitan lang natin ng katalinuhan. Ngayon, meron mga pasya na galing mismo sa Diyos na Yehova. Tandaan natin mga kapatid na wala sa atin ang magsabi kung yun ay tama o mali. Pag sinabi ng Diyos na Yehova tama, ano yun? Para sa atin, tama. Pag sinabing mali, mali yun para sa atin. Hindi na natin
kukwestiyonin ito. Maganda yung sinabi sa atin ng Kawikaan 3, 5 at 6. Kawikaan 3, 5 at 6. Sabi nito, magtiwala ka kay Jehovah ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya at, ano sabi ito? At siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas. So, kapag tayo ay may takot sa Diyos na Jehovah, susundin natin yung kanyang kalooban, hindi sa mga bagay-bagay, ay anong gagawin niya sa atin? Itutuwid niya yung ating mga landas. Kaya, saan natin masumpungan yung kanyang kalooban? O dito sa ating Biblia. Kung meron tayong tablet, may tawag ng mga kapatid dito eh. Ang tawag nila dito? Ang banal na tablet. Kasi hindi na Bible, di ba? Tablet. Kasi nandito yung Bible. Ngayon, paano ba tayo magpasya? Una, ikapit natin yung simulain. Tapos, huwag nating salungatin. So, ikapit, huwag salungatin. Anong gagawin natin? Tayo ay mga tuwiran para doon sa desisyon, hindi kontra doon sa desisyon ni Jehovah. Naintindihan niyo ba yun? Kasi meron kasabihan, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ganon tayo mag-isip eh. Pag ayaw natin, gagawa tayo ng dahilan. Kung salungat, gagawa tayo ng dahilan. Pero sabi, sunod na lang. Bakit? Wala namang kautusan ni Jehovah na masama. Puro naman yan mabuti. Tapos, may naalala ko, yung may kasabihan doon sa isang aklat na 7 habits of highly effective people. Sabi doon, seek first to understand. Sikapin natin unawain yung kalooban ng Diyos na Jehovah, hindi sa bagay na yun. Then to be understood. Kasi mas madaling gawin yun. Di ba? So yung gagawin natin. Ngayon, paano tayo matulungan nito? Itong Kawikaan 12:15. Kawikaan 12:15. Ang sabi dito, ang lakad ng mangmang ay tama sa kanyang sariling paningin. So ito yung sabi kong ayaw, may dahilan. Di ba? May dugtong. Ngunit, ang nakikinig sa payo ay, anong sabi dito? Ay marunong. Kaya, anong gagawin natin mga kapatid? Minsan tayo ay naguguluhan. Kasi gusto natin yung ayaw ni Jehovah. Anong gagawin natin? Makinig. Kanino? Kanino kayo sasangguni? Sa mga matatanda sa kongregasyon. Doon sa mga espiritual na may gulang. Para tayo tulungan na makagawa ng tamang desisyon. Isa pa, huwag tayong padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Ibig sabihin, huwag gamitin yung emosyon. Meron kasabihan, hindi ko alam kung Chinese saying yun, pero English ito eh. Ang sabi, don't promise when you're happy. Okay, kasi baka may papangako ka na hindi mo kaya ibigay. Di ba? Parang si Haring Herodes. Masaya siya. Kaya nung humingi ng ulo ni Juan, sama loob niya. Pero kailan nang gawin? Happy siya nun, di ba? So don't promise when you're happy. Don't reply when you're angry. Kasi sigurado marami kang masabing masasakit. Di ba? Na pagsisihan mo pagkatapos. Don't decide when you're sad. Kasi baka tatalon ka sa building. Di ba? So, don't promise when you're happy. Don't reply when you're angry. Don't decide when you're sad. At higit sa lahat, di ba nasabi natin, kapit yung prinsipyo ng Biblia, simulay ng Biblia, at gawin ito
magnatwiran tayo ayon doon sa pasya ni Jehovah, hindi salungat nito. At ang pangatlo, panalangin. Napakahalaga mga kapatid ang panalangin. At isang magandang halimbawa dito mga kapatid ay si David. Tingnan natin. Mayroong maganda siyang sinabi dito sa Awit 143, talatang 10. Ngayon, gagawa ako ng pasya. Ibibigay ko ba yung susi o hindi? Sinakaharang ako. Mahirap, no? Kasi... Sige, tuloy natin yung pahayag. Bawas sa time yun, ha? 143 verse 10. Okay, sabi dito, ito yung panalangin ni David. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban. Tingnan natin si David, di ba? Matalino si David, pero sabi niya, nagpaturo siya kay Jehovah. Bakit daw? Sapagkat ikaw ang aking Diyos. At anong sabi niya? Ang iyong espiritu ay mabuti. Walang masamang tinapay sa Diyos na Jehovah. Lahat ng daan niya, mabuti. Kaya nais si David magpaturo sa kanya. Kaya sabi niya, patubayan nawa ako nito sa lupain na katwiran. Ito yung palaging prayer ni David. Mula nung siya'y bata pa hanggang na siya'y naging hari. Halimbawa, nung siya ay narinig niya yung merong naghamon sa bansang Israel. Isang higante. Pangalan noon ay si Goliath. Ano ba ang ginawa ni David? Ang ginawa ni David, syempre, hinamon niya siya ang tumanggap ng hamon ni Goliath. Malakas ang loob ni David. Pumunta siya kay Goliath, dala niya bato. Di ba? Tingnan natin. Unang Samuel 17, 46 at 47. Ang sabi dito, unang Samuel 17, 46, 47. Sabi ito, sa araw na ito ay isusuko ka ni Jehovah sa aking kamay. Bakit ganun ang confidence niya? Bato lang dala niya. Kasi nag-pray siya. Nanalangin siya sa Diyos na Jehovah bago siya humarap kay Goliath. Sabi ito, at pababagsakin nga kita. Hiro mo? Tapos dinescribe pa niya paano. Sabi niya, at pupugutin ko sa iyo ang iyong ulo. Pero ganun si David, ano? At sa araw na ito, ay ibibigay ko nga ang mga bangkay ng kampo ng mga Filisteo sa mga ibon sa langit at sa mababangis na hayop sa lupa. At malalaman ng mga tao sa buong lupa na may Diyos ang Israel. Yun pala ang gusto ni David. Ipakilala sa mga Filisteo na makapangyarihan ang Diyos namin. Ang Diyos namin na si Jehovah. At malalaman ng buong kongregasyong ito na hindi sa pamamagitan ng tabak, ni sa pamamagitan man ng sibat, nagliligtas si Jehovah. Sapagkat kay Jehovah ang pagbabaka at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Ganon ang lakas ng kumpiyansa ni David. Bakit? Nanalangin siya sa Diyos na Jehovah. Kaya nangyari, end of story, patay si Goliath. Putol ang kanyang ulo. Pero, hindi doon nagtapos. Dahil sa kanyang tagumpay, may nagselos. Sino yon? Si Haring Saul. Si Haring Saul, maraming beses siyang tangkang patayin. Ilang beses siya sinibat, hindi lang siya natatamaan. Diba? Pinaghahabol siya, tinutugi siya. Meron din dalawang pagkakataon na si David naman pwedeng patayin si Saul. Minsan, nag-CR si Saul doon sa yungib. Di ba? Nandoon si David sa likod. Pagkakataon na niya yun, patayin. Nung minsan natulog si Saul, naabutan nila ni Abishai. Pwede rin niyang patayin. Pero hindi niya ginawa yun. Bakit? Kasi hindi pa niya panahon. Kasi ang naglagay kay Saul ay si Jehovah. Ang mag-aalis sa kanya ay si Jehovah. Wala sa kamay ni David. Good decision kay David. Kaya nung namatay siya, pumalit sa kanya si Haring Solomon, anak ni David. Yun ang payo. Gayahin mo
ang iyong ama. Kaya, mga kapatid, kapag tayo ay gumagawa ng desisyon, merong 4 na bagay ang titingnan natin. Unang-una, yung ating relasyon sa Diyos na Yehova, ugnayan natin. Paano ba makaka-apekto yung desisyon ko? Yung ugnayan ko sa Diyos na Yehova. Paano ito? Pangalawa, paano ito naka-apekto sa aking ugnayan naman sa iba? Baka hindi na niya makalimutan yung sinabi ko. 1 sentence lang, pero forever na yun. May ganung tao, matampuhin. Baka hindi na mabawi yun. Pangatlo, paano ito maka-apekto sa aking budhi? Di ba? At yung pang-apat, paano ito maka-apekto sa aking kinabukasan? Pero tandaan mga kapatid, isang hiniling lang sa atin. Ano yun? Gumawa tayo ng desisyon. Lalong-lalo na kung itong desisyon ay nagsasangkot sa ating paglilingkod sa Diyos na Yehova. At kapag gumawa tayo ng desisyon, stick to your decision at hayaan natin na si Yehova ang magtutupad nito na tama yung ginawa nating desisyon. At alam natin na kapag ginagawa natin yon, ay makakatanggap tayo ng peace of mind. Masarap tulog natin sa gabi, magkaroon tayo ng malinis na budhi, makabuluhang relasyon sa ating kapwa, at higit sa lahat, matatanggap natin ang pagsang-ayon ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na Yehova. Maraming salamat, Father Arby. Kami ay sabi ang paraan para tayo gagawa ng madaling desisyon. At ito ay yung pinanggit ayon sa kalooban nito. Kaya ngayon istima tayo sa ating dalawang programa ng ating tulong ngayon, ang pag-aaral sa Bantaya. Tawagin natin